Kamusta? Sa ating pag-uusap na yon, mayroong tayong isang napakagandang kwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Pedro. At alam nyo ba, may natuklasan siyang isang bagay na talagang nagpabago sa pananaw ng napakaraming tao. Kaya't samahan nyo ako sa adventure na ito. Okay, bago tayo magsimula, isipin muna natin ito ha. Paano kung may isang rule na sinusunod mo mula pa pagkabata? Tapos biglang isang araw, malalaman mo, uy teka, parang hindi pala yun yung kumpletong kwento. Medyo maguguluhan ka, di ba? Sige, simulan na natin ang kwento. At para magawa yan, kailangan muna nating makilala ang dita natin, si Pedro, at ang kanyang napakabuting kaibigan na si Dorcas. So sa bayan ng Joppa, may nakatirang isang babae na ang pangalan ay Dorcas o Tabitha, yun yung isa pa niyang pangalan. At alam nyo, kilalang kilala siya sa buong bayan dahil sa sobrang bait niya. Ang specialty niya, gumawa ng magagandang damit para sa mga taong nangangailangan. Talagang laging handang tumulong. Pero isang araw, may nangyaring napakalungkot. Nagkasakit si Dorcas at ayon, pumanaw siya. Grabe, gumuho talaga ang mundo ng mga kaibigan niya. Isipin nyo, nawala yung pinakamabait na taong kilala nila. Ang bigat sa puso, di ba? Nang mabalitaan ni Pedro ang nangyari, pumunta siya kaagad. Nakita niya kung gaano kalungkot ang lahat, kaya nanalangin siya. At pagkatapos, sinabi niya lang itong mga simpleng salita. At isang himala ang nangyari. Iminulat ni Dorcas ang kanyang mga mata at umupo. Buhay siya ulit. Wow! Ipinapakita lang nito kung gaano kalaki ang pagmamahal at kapangyarihan na gumagalaw sa pamamagitan ni Pedro. Ngayon, habang nasa Joppa si Pedro kasama ang mga kaibigan niya, lilipat naman tayo ng eksena. Pupunta tayo sa ibang syudad kung saan may isang lalaking taimtim na nagdadasal. At ang lalaking ito ay si Cornelius, isa siyang Romanong sundalo. Pero ang interesting sa kanya, kahit hindi sila magkapareho ng lahi ni Pedro, isa siyang napakabuting tao na naniniwala sa Diyos at laging tumutulong sa mga mahihirap. So, isang araw, habang nagdadasal si Cornelius, bigla na lang may nagpakitang anghel sa kanya at may dala itong napaka-espesyal na mensahe. Sinabi ng anghel na narinig daw ng Diyos ang mga dasal niya. Tapos binigyan siya ng very specific instructions. Sabi, magpadala ka ng mga tao sa Joppa, hanapin mo si Simon Pedro dun sa bahay ng isang tanner na malapit sa dagat. Sobrang linaw mong direksyon, no? At sinunod niya ni Cornelius ang anghel. Habang papunta pa lang ang mga tauhan niya, balik naman tayo kay Pedro sa Joppa. Siya naman ngayon ang makakatanggap ng isang medyo kakaibang mensahe. Habang nagdarasal si Pedro sa bubungan, may nakita siyang pangitin. Isang malaking kumot na bumababa mula sa langit at punong-puno to ng iba't ibang klaseng hayop. Tapos may narinig siyang boses na nagsabing, "Pedro, kumain ka." Siyempre, tumanggi si Pedro kasi yung ibang hayop doon bawal sa kanila, itinuturing na marumi. Pero ang sagot ng boses, huwag mong tawaging marumi ang nilinis na ng Diyos. Grabe, diba? Nakakalito to para kay Pedro. Kaya naiwan siyang nag-iisip, ano kayang ibig sabihin nito? Siguradong hindi lang ito tungkol sa pagkain, di ba? Dapat may mas malalim itong kahulugan. At habang iniisip ni Pedro ang lahat ng to, may mga kumatok naman sa pinto. At dito na magsisimulang magkaroon ng linaw ang lahat. Dumating na pala yung mga tauhan na pinadala ni Cornelius. At may narinig ulit na boses si Pedro na nagsabing, sumama ka sa kanila, huwag kang mag-alala, ako ang nagsugo sa kanila. So kahit medyo kakaibang sitwasyon, nagtiwala si Pedro at sumama siya. Pagdating ni Pedro sa bahay ni Cornelius, nagulat siya. Kasi ang daming tao. Nandoon ang buong pamilya at lahat ng kaibigan ni Cornelius. Lahat sila sabik na marinig kung ano ang sasabihin niya. At habang tinitingnan niya ang lahat ng mga taong nandoon, biglang nag-click sa isip ni Pedro. Bigla niyang naintindihan. Yung pangitain niya, hindi pala talaga yon tungkol sa mga hayop, tungkol pala yon sa mga tao. Dito na papasok yung pinaka-importante at pinakamagandang aral ng buong kwento. Ito na yung malaking sorpresa, yung malaking revelasyon para kay Pedro at sa lahat. Dito kitang-kita natin yung pagbabago sa isip ni Pedro. Dati ang paniniwala niya may mga taong malinis at may marumi, na ang mensahe ng Diyos ay para lang sa grupo nila. Pero ngayon, na-realize niya na sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang lahat at ang pagmamahal niya ay para sa bawat isa. At ito yung sinabi niya, ito yung realization niya.
Tunay ngang nalaman ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sa madaling salita, walang paborito ang Diyos. Mahal niya ang lahat, kahit sino ka pa. At habang nagsasasalita pa si Pedro, may isa pang kamanghamanghang nangyari. Dumating ang Espiritu ng Diyos sa lahat ng tao sa kwartong yon, sa buong pamilya at mga kaibigan ni Cornelius. Ito na yung patunay. Namangha yung mga kasama ni Pedro kasi nakita nila mismo na ang regalo ng Diyos para pala talaga sa lahat. Siyempre, kinuwento ni Pedro ang lahat ng ito sa mga kaibigan niya pag-uwi niya. Nung una, nagulat sila. Hindi sila makapaniwala. Pero habang kinukwento niya, unti-unti ring nilang naintindihan yung napakagandang katotohanan na natutunan ni Pedro. So para i-recap, di ba? Nag-umpisa tayo sa himala kay Dorcas, tapos yung panalangin ni Cornelius. Sumunod yung nakakalitong pangitain ni Pedro. At lahat ng yan, nag-ugnay-ugnay para ituro ang isang napakahalagang aral, na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat, walang pinipili. Ang kwentong ito ay hindi lang para kay Pedro at sa mga kaibigan niya noon, para din ito sa atin ngayon. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sino kaya ang isang bagong tao o kahit sino na pwede mong pakitaan ng kabaitan ngayong linggo? Dahil yon ang isa sa pinakamagandang paraan para ipakita na naiintindihan natin yung aral na ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat.